Mapagpalang buwan ng Mayo sa inyong lahat. Welcome po muli sa ating sama-samang pagninilay dito sa Lectio Divina. I think it's not yet late to greet you. Happy Easter po sa inyong lahat. Ako po, si Sister Vanji. Ako po naman si Sister Lou, na bumabati a grace-filled and glorious Easter sa inyong lahat. Every day is Easter dahil tayong lahat ay namumuhay sa grasya ng Diyos, na patuloy na nagbibigay sa ating lahat ng buhay. At siyempre po, patuloy ang paanyaya sa atin ng Diyos na mamuhay ng may pag-asa sa gitna ng anumang pagsubok na ating kinakaharap. Opo, lahat. Lahat tayo ay may pag-asa dahil ang ating Panginoong Jesus ay nagpakasakit, namatay at nabuhay na magmuli. At patuloy na ipinadarama sa atin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. At alam mo ba, Sister Lou, ipinadarama rin sa atin ang pag-ibig na ito sa mga taong marunong magmahal. Isa na riyan ang mga ina ng tahanan na nag-aaruga at nagmamahal sa kanilang mga anak. Yes, at ang halimbawa natin ay si Mama Mary, ang ina ng Diyos anak na nagkatawang tao. Siya ang ehemplo ng isang ina na patuloy na nagmamahal at nagsasakripisyo para sa lahat. At sa inyong mga nanay na kasama namin ngayon, binabati namin kayo ng Happy Month of Mary, a month dedicated to Mama Mary. Timing talaga, Sister Lou. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang Mother's Day. Happy Mother's Day po sa inyong lahat na nagsasakripisyo at nagmamahal sa inyong mga anak. At alam nyo, yan din ang ating pagninilayan ngayon. Tulad ng isang dakilang ina, di tayo pinababayaan ng Diyos. Totoo yan, Sister Vanji. Mga kapanalig, nasa ika-65 episode na tayo sa ating Lectio Divina at pagninilayan natin ang tungkol sa mabuting pastor. Simulan po natin ang ating pagninilay sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig na patuloy mong ipinadarama sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, ang mabuting pastor. Tulungan mo po kami na maging sensitibo sa kanyang tinig upang maulinigan namin ang kanyang panawagan na sumunod sa kanya. Ipinauubaya namin sa iyo, Ama, ang mga kaparian, mga relihiyoso at relihiyosa, at ang lahat na patuloy na naglilingkod sa iyo. Naway maging masunurin kami sa kanya sa aming gabay, ang mabuting pastor, upang matapat na maisabuhay at maipahayag ang iyong walang hanggang pag-ibig sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alam mo ba, Sister Lou, samantalang pinagninilayan ko ang Ebanghelyo, naalaala ko tuloy ang ating mga kapatid na nawawalan ng pag-asa, nalilito at naliligaw ng landas, hindi lang dito sa ating bansa, kundi maging sa buong mundo. Yan ang isang katotohanan na di natin maikakaila. Sa pagkalat ng fake news o peking balita, ang karamihan ay nahuhuli sa bitag ng kasinungalingan. Mukhang malalim ang sinabi mo, Sister Lou. Ano ba yung bitag? Yun bang trap sa English? Di ba ngayon, marami ang naniniwala sa sinasabi at sa mga post sa social media ng mga taong bayaran na nagkakalat ng fake news. Ang pagkakalat ng fake news ay kasamaang labag sa utos ng Diyos. Ay, totoo talaga yan, Sister Lou. Kaya, kailangan natin ang isang gabay na magtutulog sa atin ng tuwid na landas. Yan ay walang iba kundi si Jesus. At tintawagan niya tayong pakinggan at sundan siya. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo. Mula kay San Juan, chapter 10, verses 27 to 30. Sinabi ni Jesus, "Ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig,
Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila mapapahamak kailanman at walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay higit sa kanilang lahat at walang makakaagaw sa kanila sa kamay ng aking Ama. Ang Ama at ako ay iisa. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Talagang nakaka-inspire ang mensahe ng Ebanghelyo. Sabi ni Jesus, ang aking tupa ay nakikinig sa aking tinig. Nagpapaalala ito sa akin ng matinding ugnayan ni Jesus sa kanyang mga tagasunod. Mahirap makinig sa isang tao na di natin kilala, di ba, Sister Banfi? Oo, at mahirap makipag-usap sa mga taong walang pakialam sa iyo mga hinaing. Ngunit si Jesus, laging sumasa atin at nagsasabing, ang aking mga tupa ay hindi mapapahamak kailanman at walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Yes, kung tayo ay naniniwala na si Jesus nga ang ating mabuting pastol, wala tayong dapat ikabahala. Sabi nga sa Psalm 23 verse 1, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan ng anuman. Yan ang katotohanan, pero mahirap gawin. Bakit marami sa ating mga kapatid ang nawawala ng pag-asa, depressed, lonely, yung para bang walang buhay? At na iba naman ay biktima ng kasamaan, dulot ng digmaan, karahasan, kalamidad, krimen at kawalan ng pagkasaw, justisya. Kaya sa ngayon, marami sa ating mga kapatid ang naghahanap ng isang mabuting pastol na gagabay sa kanila. Marami ang naghahanap, nagugutom at nauuhaw kay Kristo, ang mabuting pastol. Tinatawag tayong lahat bilang mga binyagan na sundan si Jesus, ang ating mabuting pastol, upang maging isang mabuting pastol rin tayo sa ating mga kapatid na nagdurusa. Paano nga ba tayo magiging isang pastol sa mga higit na nangangailangan? Una, si Jesus ang tumatawag sa atin. Pakinggan natin siya. Sinabi niya, ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Yes, very important yung pakikinig at pagsunod. Dahil ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Pero sa totoo lang, maraming tinig na umaagaw ng pansin sa ating paligid, sa social media, sa ating sarili. At mahirap marinig ang munting tinig na nais iparating sa atin ng Diyos. Challenging, di ba? Ngunit, inspiring ang sinabi ni Jesus. Nakikilala ko sila, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kaya lang ang tanong, kilala ko ba si Jesus? Kung hindi, mahirap marinig ang kanyang tinig at mas mahirap sumunod sa kanya. Kaya, patuloy na nagpapakilala si Jesus sa atin. Nagpapakilala siya sa kanyang mga salita sa Biblia, sa mga katuruan ng simbahan, sa mga pangyayari sa ating buhay, sa ating panalangin, sa pagtanggap natin ng mga sakramento, sa sanglilikha at sa lahat ng bagay. Yes, kaya kailangan ang discernment. Mahalaga ang ating personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung minsan kasi, akala natin ay sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Pero ang totoo, kalooban pala natin ang ating pinakikinggan at sinusundan. Kaya kailangan natin ang taimtim na pananalangin. Hilingin natin sa Espiritu Santo ang kaliwanagan na marinig natin ang tinig ni Jesus upang masundan natin siya patungo sa buhay na walang hanggan kasama ng Ama. Nabanggit din ni Jesus na ang Ama ang nagbigay sa kanya ng mga tupa at walang makakaagaw sa kanila sa kamay ng Ama. Bilang pagtatapos ay sinabi ni Jesus,
Ako at ang Ama ay iisa. Very consoling to know na kung susunod tayo kay Jesus, di tayo mapapahamak at di tayo maliligaw ng landas. Walang nakakaagaw sa atin dahil kasama natin si Jesus at kasama natin ang ating mapagmahal na Ama. Ipinakita sa atin ni Jesus kung paano tumalima sa kalooban ng Ama. Kaya siya nagpapakasakit, namatay sa krus at nabuhay na maguli upang ipadama sa atin ang walang hanggang pag-ibig ng Ama. Kaya ang sino mang ibinibigay sa kanya ng Ama ay di maliligaw dahil si Jesus at ang Ama ay iisa. May dahilan ba tayo upang mag-alala? At kung meron pa tayong agam-agam, alalahanin natin, si Jesus ang ating pag-asa. Tiyak na di tayo mapapahamak kung makikinig lamang tayo at susundan natin si Jesus, ang ating mabuting pastor. Correct ka dyan, Sister Vanchi. Ngayon po, pakinggan na natin ang sharing ng ating mga guests, sina Sister Anne Lorraine Santos, FSP, our newly professed sister, and APC Lilian Bunagan, a member of the Association of the Pauline Cooperators, Pasay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos, ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po akong magnilay sa iyong salita ng may pananampalataya. Itanim ito sa aking puso ng may pag-asa at isabuhay ng buong pagmamahal ayon sa halimbawa ni Kristong anak mo na nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Pinibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila mapapahamak kailanman at walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila'y nagbigay sa akin ay higit sa kanilang lahat at walang makakaagaw sa kanila sa kamay ng aking Ama. Ang Ama at ako ay iisa. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa binasa na Ebanghelyo, may mga salitang tumimo sa aking puso. Katulad ng nakikinig sa aking tinig ang mga tupa. Nakikilala ko sila, sumusunod sila sa akin, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at hindi sila mapapahamak kailanman at walang makakaagaw sa kanila sa aking mga kamay. Yung unang salita, nakikinig sa aking tinig, ang aking mga tupa. Sa umaga, tuwing umaga pag ako'y nagigising, sa pagbasa ng mga salita, unang pagbasa, salmo at ang Ebanghelyo, nakikinig o naririnig ko na ang tinig ng Panginoon. Naririnig ko siya sa binasa ko at sa marami pang ibang bagay, sa lahat ng bagay na nangyayari sa aking buhay, sa mga sakramento, sa homilya ng pare, sa misa. Nakikinig, naririnig ko ang tinig ng aking pastor, ng aking good shepherd. Nakikilala ko sila, yun isang salita pa. Nakikilala ko sila. Yung nakikilala ko sila, yun bang wala akong pwedeng itago. Kilalang-kilala ako ng Panginoon, wala akong sikreto, wala akong pwedeng itago sa Kanya. Yung kahit yung mga hibla ng aking buhok ay alam niya. Alam niya ito. Sumusunod sila sa akin.
yung sumusunod sa mga salita niya, katulad nung nangyari nung mga 2 weeks ago. May gawain po kami. Yung isa kong kapatid, biological sister ko po siya, younger sister. Naiwan po siya at nagalit. Tinext ako, shit ka, sabi sa akin. E di, syempre ang reaction ko, for the first time, akong sinet ng kapatid ko. At siya pa naman dapat ang makaunawa dahil kapatid ko siya. Ang reaction ko agad ay ipakita ko sa kasama ko para maibsan yung, may ka-share ako sa nangyari. So, pinakita ko sa katabi ko, sabi ko, sister, tingnan mo naman yung kapatid ko, nagalit. Sinit ako. E di, shit mo rin. Sabi ganyan sa akin. Naku, huwag na po. Pabayaan mo na lang siya. Kasi, ipag-pray na lang natin na humupa yung galit niya. Doon po yung nakapagtimpi po ako, kaya maraming salamat. Pero alam nyo, gusto ko na rin sana po siyang i-shit din. Pero ang Holy Spirit talaga ang nangibabaw. So, yun, maraming salamat, Holy Spirit, dahil nakapagtimpi po ako. Pero, kinumpisal ko po yun. Dahil hindi tama. Nag-isip din ako eh. Sa isip ko, nagkasala din ako. So, kinumpisal ko po yun. So, nawala po yung guilty feelings ko. Dahil nakumpisal ko rin siya. So, hindi sila mapapahamak, sabi ng salita sa Ebanghelyo, hindi sila mapapahamak. Kasi po, alam ko, hindi talaga mapapahamak kasi iiwanan niya ang 99 at hahanapin niya yung isang nawawala. Hindi mapapahamak ang mga sumusunod na tupa sa ating mabuting pastor. At walang makakaagaw sa kanila sa aking mga kamay. So, we are very protected. Meron siyang pamalo, meron siyang pamatok. So, ipagtanggol niya tayo sa lahat ng kaaway natin. Basta tayo ay magiging faithful servant ng ating mabuting pastor. Maraming salamat po. Ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Kamakailan lang po narinig natin yung Ebanghelyo kung saan si Mary Magdalene, nung pumunta siya sa tomb ni Jesus, hinanap niya, nandun pala si Jesus pero hindi niya nakilala. Pero nung narinig niya yung pangalan niya na tinawag ni Jesus, doon siya parang nagising na tinawag niya, Guro, diba? Nakilala niya na si Jesus pala yun. So, iyan po yung isang halimbawa sa akin na kilala tayo ng Diyos, na tinatawag niya tayo sa ating mga pangalan. Na si Mary Magdalene, na-recognize niya na si Jesus na yun kasi tinawag siya sa kanyang pangalan. Siguro yung pangalan, simbolismo lang na nakita siya ng Panginoon at nakilala siya. Pero sa pangalan ko, pag may tumawag ng Ann Lorraine, hindi naman po kayo lilingon, kundi ako yung lilingon. Kasi pag-aari ko yung pangalan na yun. At yung pangalan na yun ay maraming kaakibat na siguro karanasan. Ang pangalan na yun ay binigay sa akin ng aking mga magulang. At sa pamamagitan ng pangalan na yun, ako ay tutugon sa tumatawag sa akin. So, dahil kilala ng Diyos kung sino ako, isang malaking kagalakan sa aking puso na yung lahat ng nakaakibat sa pangalan na yun, yung mga kasalanan ko, yung mga kahinaan ko, yung mga grasya na natanggap ko ng tao na ito, na tao na si Ann Lorraine, tinatawag pa rin ng Diyos. Na kahit minsan hindi ko siya nakikilala, kahit minsan hindi ko naririnig yung kanyang tinig, nangingibabaw pa rin yung pagkakakilala niya sa akin, na ako ay napapabilang sa kanya, na sinabi nga dito sa sumusunod pa na mga verses na walang makakaagaw sa kanila sa kamay ng aking Ama. At nung sa simula nung kabanata na ito, sinasabi na yung mga magnanakaw at tulisan
ay yung mga hindi dumadaan doon sa pintuan. Sa iba sila dumadaan. So, sa akin, ang nagsastrike sa akin dito ay yung mga tulisan na ito na maaaring simbolismo ng aking mga kasalanan na nagtatanggal ng aking, minsan, nagbo-blur ng identity ko na pag nagkaroon ako ng kasalanan, ay baka hindi na ako mahalin ng Diyos. Ay baka hindi na niya ako ituring na anak kasi nagkasala ako sa Kanya. Minsan itong mga kasalanan na to ang nagiging parang simbolismo ng mga tulisan na nagnanakaw ng aking totoong identity before the Lord. So with this gospel passage, I am reminded that I belong to the Lord, na kahit may mga tulisan that keeps attempting to rob me of my identity before the Lord, hindi yun mangyayari. Dahil sinabi na rito sa Ebanghelyo na walang makakaagaw sa kanila sa kamay ng aking Ama. So ngayon, tuwing maririnig ko yung aking pangalan, maaalala ko na I belong to someone, na hindi lang ako basta-basta, na kung lahat ng tao sa mundo ay may pangalan, lahat tayo ay may halaga sa Panginoon. Lahat tayo ay hawak-hawak niya sa Kanyang mga kamay at hindi niya pababayaan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo ang iyong salita ang maging tanglaw sa aming landas. Nawa ang kapangyarihan nito ang magbigay lakas sa amin upang mamuhay kami bilang iyong anak at tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Sister Anne Lorraine and APC Lilian, sa inyong inspiring sharing ng salita ng Diyos. Nawa patuloy nating pakinggan at sundan si Jesus, ang mabuting pastor. Siya ang ating buhay, pag-asa at lakas na gumagabay sa ating paglalakbay at pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa ating kapwa. At sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay dito sa ating Lectio Divina, maraming salamat po. Kasama namin kayo sa aming panalangin. Muli, inaanyayahan namin kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-like, follow, share sa aming Facebook page. Maraming salamat din po sa inyong suporta sa aming misyon sa Bible Ministry. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. At sa mga nais pang tumulong, maaari po kayong mag-deposit sa mga sumusunod na bank accounts. Bilang pagtatapos, magpasalamat tayo sa paggabay ng ating Panginoon at ipanalangin natin ang higit na nangangailangan. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa iyong patuloy na paggabay sa aming paglalakbay tungo sa buhay na walang hanggan. Maging sensitibo nawa kami sa tinig ni Jesus, ang mabuting pastol, at maging bukas nawa ang aming puso at diwa sa pagsunod sa Kanya, sa kabila ng mga pag-aalinlangan at kawalan ng pag-asa. Ipinauubaya namin sa iyo, Ama, ang aming mga kapatid na nagdurusa, ang mga may sakit, ang mga pinuno ng simbahan, ang mga obispo at kaparian, ang mga tinawag sa buhay relihiyoso at relihiyosa, ang mga pinuno ng mga bansa, ang mga biktima ng digmaan at karahasan, ang mga tagapagtanggol ng katotohanan, hustisya at kapayapaan, at ang intensyon ng mga ina ng tahanan. Sa tulong ng iyong grasya, maging tunay na saksi nawa kami ng pag-asa sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po hanggang sa muli. Lagi nating alalahanin, mahal tayo ni Lord, purihin siya, ngayon at magpakailanman. See you next first Wednesday of June at 6 p.m. here in this FB page and YouTube.